Sa ilang, hinarap ni Jesus ang isang makapangyarihang pagsubok. Sa loob ng 40 araw at gabi, tiniis niya ang gutom, kalungkutan at isang lihim na pakikipaglaban na makaaapekto sa kapalaran ng mundo. Pero sino ang nagtangkang humarap sa kanya? Isa lang ba itong masamang espiritu o si Satanas mismo, ang anghel na minsang naghimagsik laban sa makapangyarihan? Nagbibigay ng liwanag ang banal na kasulatan tungkol sa tagpong ito. 3 tukso, 3 sinadyang taktika, mapanlinlang ang kalaban gamit ang mga banal na salita pero binabaluktot ito para sa sariling layunin. Ngunit may mas malalim na kahulugan ang pangyayaring ito na madalas hindi napapansin. Nang ialok ng dyablo ang kapangyarihan sa lahat ng bansa, ibig bang sabihin pag-aari niya ang mga ito? Kung nagbanggit siya ng salita ng Diyos para linlangin ang anak, alam ba niya ang mas malawak na plano ng Diyos? At ang pinakamahalaga, si Lucifer nga ba talaga ang sumubok kay Jesus? May mga pahiwatig ang Biblia at ang naganap sa ilang ay maaaring magbago sa ating pagkaunawa sa buong tagpo. Mainit na sumiklab ang araw sa tuyot na lupa at ang hangin ay sapat na para magpalamukot ng labi ng sinumang dadaan. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nag-iisa, pinangungunahan ng Espiritu sa isang pagsubok na aalalahanin ng kasaysayan. Walang pagkain, walang kasama, walang ginhawa. Siya lamang ang katahimikan ng disyerto at ang paglapit ng kanyang kalaban. Pero sino nga ba talaga ang nilalang na ito? Isa lang ba itong madilim na presensya? O siya ba ang mismong naghimagsik sa langit noon? Itinala ng malinaw sa kasulatan ang mahalagang sandaling ito. Pagkatapos, dinala si Jesus ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Nag-ayuno siya ng 40 araw at 40 gabi at siya'y nagutom. Mateo 4:1-2. Malalim ang kahulugan nito. Hindi basta-basta napunta si Jesus sa ilang, dinala siya roon ng kalooban ng Diyos. Gaya ng pag-akay ng Diyos sa Israel sa ilang sa loob ng 40 taon, ganoon din ngayon, isinugo niya ang kanyang anak sa isang huling laban. Pero bakit kailangang mangyari ito? Sa buong kasaysayan ng kasulatan, ang ilang ay lugar ng pagsubok at paglago. Doon tinanggap ni Moises ang kautusan ng Diyos. Doon narinig ni Elias ang bulong ng Diyos. Doon sinubok ang bayan ng Israel at madalas ay nabigo. Ngayon, si Jesus na ang haharap sa banal na lugar na ito. Hindi dahil siya'y mahina, kundi upang magtagumpay kung saan nabigo ang iba. Dumating siyang walang dala kundi ang salita ng Diyos at buo ang tiwala sa kanyang Ama. At ang pananampalatayang iyon ay haharapin ng matinding pagsubok. Habang lumilipas ang mga araw, ang gutom ay naging pahirap, isang lumalalim na uhaw sa loob niya. Nanghihina ang kanyang katawan at ang katahimikan ay unti-unting bumalot sa kanyang isipan. Hindi nagmadali ang kalaban, naghintay siya, pinag-aralan ang tamang pagkakataon. At nang si Jesus ay nasa pinakamarupok na sandali, dumating ang manunukso. Hindi gamit ang puwersa, kundi malumanay at mapangakit ang tinig. Parang makatuwiran ang sinasabi, pero puno ng panlilinlang. Ito'y kaibigang tunog sa isang matandang kwento. Sa hardin ng Eden, nilapitan ni Satanas si Eva gamit ang tusong tanong, pinilipit ang katotohanan at nagtanim ng pagdududa. Totoo bang sinabi ng Diyos yan? Genesis 3:1. Ngayon, mauulit ang kasaysayan sa ibang tagpuan. Sa hardin, nadapa ang unang tao. Sa ilang, handa na ang bagong Adan na harapin ang manlilinlang. Pero may tanong pa rin, sino nga ba ang manunuksong ito? Tinatawag siya sa kasulatan na dyablo, isang salitang Griego na nangangahulugang maninirang puri o sinungaling. Siya rin ba si Lucifer, ang mapagmataas na anghel na nawala sa langit? Magkaiba ba sina Satanas at Lucifer o ito'y iba't ibang pangalan ng iisang nilalang?
Habang lumalalim ang labang espiritual sa ilang, unti-unting lumilinaw ang hiwaga. Satanas, Diablo, Lucifer, matagal nang pinagtatalunan ang pagkakakilanlan ng kaaway ng Diyos. Nang lumapit ang manlilinlang, hindi siya may dalang kadena o kadiliman. Ang kanyang sandata ay salita. Hindi katawan ang kanyang inatake, kundi puso at isipan. Nakatayo si Jesus sa harap ng nilalang na laging kumakalaban sa layunin ng Diyos. Pero sino nga ba talaga ang kanyang kaharap? Tinawag siyang Diablo o Diabolos sa Griego. Ibig sabihin ay maninira. Tinawag din siyang Satanas mula sa Hebreong Shatan na ang kahulugan ay kalaban. Pero marami pa ring nagtatanong, ang nilalang bang ito sa ilang ay siya ring tinawag na Lucifer? Ang mga titulong ito ba ay ukol sa magkakaibang nilalang o lahat ay patungkol sa iisa? Ang ugat ng tanong na ito ay matatagpuan sa Lumang Tipan, sa mga talatang sinasabing nagsasalaysay sa pagbagsak ng kaaway. Sinulat ni Propeta Isaias, paanong nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng bukang liwayway, ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpahina sa mga bansa. Isaiah 14:12. Ang pariralang tala sa umaga sa Latin ay Lucifer, na ibig sabihin ay tagapagdala ng liwanag. Para sa ilan, ito'y tumutukoy sa mapagmataas na hari ng Babylonia, pero lumalampas sa tao ang imahe ng talata. May pahiwatig ito ng pagbagsak sa espiritual na mundo, isang nilalang na naghangad umangat higit sa may lalang. Sinundan ito ng propetang si Ezekiel na naglarawan ng isang maningning na tagapangalaga na itinaboy mula sa presensya ng Diyos. Ikaw ay puno ng karunungan at perpekto sa kagandahan. Matuwid ka mula sa araw ng iyong pagkalikha hanggang sa matagpuan sa iyo ang kasamaan. Ezekiel 28:12-15. Bagamat tukol ito sa mga hari sa kasaysayan, tila sumasalamin din ito sa pagbagsak ng isang nilalang sa langit. Maging si Jesus ay tumukoy rito nang sabihin niya, nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit gaya ng kidlat. Lucas 10:18. At dito pumapasok ang isa pang tanong, ang bumagsak bang si Lucifer na minsang tinawag na tagapagdala ng liwanag ay siya ring nilalang na tumukso kay Kristo sa ilang? Maaring nasa paraan ng kanyang paghihimagsik ang kasagutan. Si Lucifer, na dati isang maningning na presensya sa gitna ng mga anghel, ay naging ibang nilalang. Nang hangarin niyang umupo sa trono ng Diyos, tinawag na siyang Satanas, ang kalaban. Mula noon, nagbago ang kanyang layunin upang manira, manlinlang at ilayo ang sangkatauhan sa katotohanan. Makikita natin ang halimbawa nito sa aklat ni Job. Isang araw, dumating ang mga nilalang ng langit sa harap ng Panginoon at kasama nila si Satanas. Job 1:16. Sa tagpong ito, kinuwestiyon ni Satanas ang katapatan ni Job, isang direktang pagsalungat sa layunin ng Diyos. Dahil ito'y nangyari bago pa ang panahon ni Jesus, sinusuportahan nito ang ideya na ang nilalang na tumukso kay Job ay siya ring humarap kay Jesus sa ilang. Pero bakit ganun na lamang ang pagkadesidido niyang tuksuhin si Kristo? Maliwanag at nakakabahala ang sagot. Mula pa sa hardin ng Eden, nang sabihin ng Diyos na ang supling ng babae ay dudurog sa ulo ng ahas, Genesis 3:15, alam na ng kaaway na may paparating na magtatapos sa kanya. Nabigo siyang sirain ang sangkatauhan noong simula. Ngayon, ang tanging pag-asa niya ay hadlangan ang tagapagligtas bago pa maisakatuparan ang kanyang misyon. Ang tukso sa ilang ay hindi simpleng pagsubok kay Jesus. Ito ay isang digmaang espiritual na may panghabambuhay na kahihinatnan. Hindi lang ito tungkol sa isang lalaking sinusubok. Ito'y tungkol sa paghadlang sa kaligtasan mismo. Kapag nadapa si Jesus, babagsak ang buong plano ng pagtubos. Kaya't lumapit ang kaaway, pero hindi siya dumating na may halatang banta o puwersang marahas.
Gaya ng ahas na nagtatago sa dilim, kikilos siya ng palihim. Ang una niyang target, isang pangunahing pangangailangan ng tao, ang gutom. Ito ang paunang pagsubok. Kontrol sa pisikal na mundo, biglang nag-iba ang katahimikan ng ilang, parang bumigat ang hangin at lalong naging malalim ang katahimikan. Walang yabag o gumalaw na buhangin, ngunit dama ang presensya ng manlilinlang. Hindi ito lantad na sagupaan, ito'y banggaan ng mga puwersang espiritual, kadiliman laban sa liwanag, kasinungalingan laban sa katotohanan. Pagkatapos ng 40 araw at gabi ng pag-aayuno, nanghihina na si Jesus. Masakit ang kanyang katawan, mabagal ang bawat kilos, malabo na ang paningin sa matinding pagod. Ang gutom ay naging matinding paghihirap, sinisipsip ang kanyang lakas. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang espiritu. Alam niyang may layunin kung bakit siya naroon. Hindi aksidente kundi sa patnubay ng espiritu. At sa pinakamarupok na sandali, lumapit ang kalaban. Hindi ito dumating na may sigaw o pananakot. Dumating siya sa pamamagitan ng pananalita, tahimik, kalkulado at mapanlinlang. Parang makatwiran ng kanyang mga salita, maging may malasakit. Alam niya kung paano mag-isip ang tao at ginamit niya ito bilang sandata. Alam ng kalaban kung paanong madalas nabibigo ang tao kapag ang mga pangunahing pangangailangan ang sinusubok. Kaya't ito ang kanyang inialok. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawing tinapay ang mga batong ito. Mateo 4:3. Sa unang tingin, parang wala namang masama sa mungkahing iyon. Parang may punto pa nga. Bakit nga ba hindi gagamitin ni Jesus ang kanyang kapangyarihan para pakainin ang sarili? Dati na siyang nagpamudmod ng pagkain sa ilang. Kalaunan, pakakainin niya ang libo-libo gamit ang ilang piraso ng tinapay at isda. Kaya bakit hindi niya tugunan ang sarili niyang gutom ngayon? Pero iyon ang bitag. Hindi talaga tungkol sa pagkain ang usapan. Ang tinutumbok ay ang lubos na tiwala ni Jesus sa kanyang Ama. Hindi lang milagro ang inalok ni Satanas. Ikinukwestiyon niya kung sino si Jesus at kung paano niya dapat gampanan ang kanyang misyon. Ginamit na niya ang paraang ito noon. Sa Eden, hindi niya direktang inutusan si Eva na kainin ang bunga. Ang sabi niya, "Totoo bang sinabi ng Diyos yan?" Genesis 3:1. Hindi tahasang pagkontra sa utos, isa itong pagtatanim ng pagdududa. Ngayon sa ilang, inuulit ang parehong taktika. Hindi niya inutusan si Jesus na gumawa ng tinapay. Ang sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, isang mapaglinlang na hamon. Hindi niya tinanggihan ang pagkakakilanlan ni Jesus, pero hinihikayat niya itong patunayan ito. Iyon ang puso ng tukso. Mananatili ba si Jesus sa tiyempo ng Ama o kikilos sa sarili niyang kagustuhan? Dalawang bahagi ang patibong. Una, upang magduda si Jesus sa kanyang banal na papel. Ikalawa, upang tuksuhin siyang kumilos na hiwalay sa gabay ng Diyos. Kung bibigay si Jesus, aasa siya sa sariling kapangyarihan, hindi upang parangalan ang Ama, kundi upang tugunan ang pansariling pangangailangan. Ibig sabihin, mas uunahin niya ang pisikal kaysa sa kalooban ng Diyos. Pero hindi siya bumigay. Nauunawaan niya na espiritual ang tunay na laban. Alam niya na ang pagsubok na ito ay hindi parusa, kundi paghahanda. Batid niya na ang tinapay ay para sa katawan, pero ang katotohanan ng Diyos ang siyang nagbibigay buhay sa kaluluwa. At kaya't tumugon siya. Nakasulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Deuteronomio 8:3. Hindi basta-basta mga salita ito. Ibinanggit ni Jesus ang isang makapangyarihang aral mula sa kasaysayan ng Israel. Sa loob ng 40 taon, pinakain ng Diyos ang kanyang bayan ng manna. Tinapay na mula sa langit, hindi gawa ng kamay ng tao. Tinuturuan niya silang magtiwala ng buo sa kanya na maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Ngunit marami ang bumagsak sa pagsubok. Sa halip na magtiwala, nagreklamo sila at tumalikod.
Ayaw ni Jesus na ulitin ang pagkakamali ng mga nakaraang salinlahi. Hindi siya naroon sa ilang upang salungatin ang kalooban ng Diyos, kundi upang lubos na magpasakop dito. Wala siyang balak patunayan ang kanyang sarili sa kalaban. Hindi nakabatay ang kanyang pagkakakilanlan sa mga dramatikong tanda o kapangyarihan. Ang tunay na anak ay nagpapakita ng katapatan sa pamamagitan ng pagsunod sa Ama, kahit gutom, kahit tila walang katapusang katahimikan sa disyerto. At dahil sa kanyang tugon, nabigo ang unang taktika ng dyablo. Napagtanto ni Satanas na hindi niya kayang igupo ang tiwala ni Jesus sa Ama o hikayatin siyang kumilos ng walang pahintulot ng Diyos. Pero hindi pa siya sumusuko. Kung ang pisikal na pangangailangan ay hindi sapat upang ilayo si Jesus sa kanyang layunin, kailangan na niyang gumamit ng mas tuso at mas mapanganib na paraan. Ngayon, dadakmayin ng manlilinlang ang isang bagay na sagrado, ang salita mismo ng Diyos na babaluktutin bilang sandata. Ang ikalawang tukso ay tungkol sa kontrol sa mga espiritual na bagay. Nabigo ang unang pagtatangka. Nakita ng kaaway na hindi matitinag si Jesus sa gutom o pag-aalinlangan. Tumugon siya ng may karunungan. Tumangging kumilos dahil lamang sa takot o bugso ng damdamin. Pero may isa pang plano si Satanas. Sa pagkakataong ito, tatargetin niya ang tiwala ni Jesus sa proteksyon ng Diyos. Bigla, wala na si Jesus sa ilang. Nasa tuktok na siya ng templo sa Jerusalem. Sa ibaba niya, tanaw ang banal na lungsod, puno ng mga pari at sumasamba. Sa tabi niya, naroon ang kalaban, handa sa ibang klaseng hamon. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, sabi niya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel upang ingatan ka. Bubuhatin ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Mula sa awit 71, sa pagkakataong ito, mas tuso ang diskarte ng kalaban. Hindi lang siya nagtatanong, nagbanggit siya ng kasulatan. Ginamit niya ang awit 71, isang paboritong talata tungkol sa banal na proteksyon. Pero may daya sa paraan ng kanyang paggamit, may mahalagang bahagi siyang inalis. Ang talata ay tunay na nagsasabing, uutusan niya ang kanyang mga anghel upang ingatan ka sa lahat ng iyong lakad. Awit 71, 11. Inalis ni Satanas ang mga salitang sa lahat ng iyong lakad, isang mahalagang detalye na nagpapakita na ang proteksyon ng Diyos ay para sa mga lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Sa pagputol ng bahaging iyon na bago ang kahulugan, ang pangakong proteksyon ay ginawang mapanganib na pagsubok. Agad na naunawaan ni Jesus ang nangyayari. Kung siya'y tumalon, hindi iyon magpapakita ng tunay na pananampalataya. Ito'y pagiging pabigla, humihiling ng himala ayon sa sariling kagustuhan sa halip na magtiwala sa tiyempo ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakilala kung sino siya. Mas malalim ang tukso, ang pilitin ng Diyos na tumugon ayon sa kagustuhan ng tao. Isang tahimik na udyok na unahin ang sariling kagustuhan kaysa sa kanyang Ama. Ngunit nanatiling matatag si Jesus at tumugon. Nakasulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Deuteronomio 6:16. Sa mga salitang iyon, ibinunyag niya ang kasinungalingan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng dramatikong palatandaan. Hindi kailangang subukin ng Diyos. Ipinakita na niya ang kanyang pag-ibig at katapatan ng maraming ulit. Habang minsan ay nagduda ang Israel sa disyerto at kinuwestiyon ang pagkalinga ng Diyos, si Jesus ay nanatiling tapat. Hindi siya lalagpas sa kalooban ng kanyang Ama. Nakita ni Satanas na nabigo na naman siya. Hindi bumigay si Jesus sa gutom. Hindi rin niya sinubukang kontrolin ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala. Kaya't may natitirang isang huling tukso, mas matapang at mas lantad kaysa sa nauna.
Kung hindi kayang ilihis si Jesus sa pamamagitan ng pisikal na pangangailangan o espiritual na pagmamataas, baka ang tukso ng kapangyarihan at kadakilaan ang makapagpapabagsak sa kanya. Ang ikatlong pagsubok ay tungkol sa kapangyarihan, ang kontrol sa mga kaharian ng mundo. Bago tayo magpatuloy, kung nakakausap ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-share ito. Mag-iwan ng amen sa comments upang mas marami pa ang maabot ng mensaheng ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell icon at tingnan ang playlist sa ibaba at sa dulo ng video. Ngayon ay magpatuloy tayo. 2 ulit nang nabigo ang kaaway. Hindi naakit si Jesus ng gutom. Hindi rin siya natukso na humingi ng himala para patunayan ang kanyang sarili. Panahon na para sa bagong estratehiya. Muling nagbago ang tagpo. Si Jesus ay nasa ibabaw na ngayon ng isang napakataas na bundok. Mula sa taas na iyon, ipinakita sa kanya ang isang kamanghamanghang tanawin. Tanaw niya ang lahat ng bansa sa mundo, ang kanilang kayamanan, kapangyarihan, mga hukbo at mga trono. Isang tanawin na tiyak na makakaakit sa sinumang pinuno sa lupa. Pagkatapos, inihain ni Satanas ang kanyang pinakahuling, pinakamatapang na alok. Ngayon, wala nang paligoy-ligoy, walang baluktot na kasulatan at walang patagong kahulugan. Isang tuwirang alok, ganap na kapangyarihan sa lahat ng mga kahariang ito kung luluhod lamang si Jesus at sasamba sa kanya kahit isang beses. At dahil sa alok na yon, lumitaw ang isang mahalagang tanong. Kung naiaalok ng dyablo ang gayong kapangyarihan, pag-aari ba talaga niya ito upang ipamahagi? Sa isang paraan, oo, tinukoy siya ng Biblia bilang tagapamahala ng mundong ito. Sa Juan 12:30, tinawag siyang pinuno ng mundong ito. At sa 2 Korinto 4:4, siya ay tinawag na Diyos ng panahong ito. Mula nang mahulog ang sangkatauhan, nagkaroon si Satanas ng impluwensya sa mga sistema ng mundo. Binabago ang pamahalaan, nagpapalaganap ng panlilinlang at pinananatiling bulag ang marami sa katotohanan. Ngunit may mas malalim pang bahagi ang huling tukso. Iniaalok ni Satanas kay Jesus ang isang shortcut. Itinakda na ng Ama na pamunuan ng Mesiyas ang lahat ng bansa. Ngunit ang landas na iyon ay may kasamang sakit, pagtanggi at ang krus. Ngayon, sinasabi ng kaaway, laktawan mo na ang lahat ng yan. Pwede mong makuha ang trono ngayon din. Walang pagdurusa, walang sakripisyo, yumuko ka lang minsan at magiging iyo na ang lahat. Kung tinanggap ni Jesus ang alok, magbabago ang lahat. Oo, makakamtan niya ang kapangyarihan, ngunit sa napakalaking kapalit. Magiging tagapamahala siya sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Isang kahariang walang kaligtasan, pamumuno na walang pagtubos, isang korona na hiwalay sa layunin ng Diyos para sa kawalang hanggan. Ngunit matatag ang naging tugon ni Jesus. Hindi lang niya tinanggihan ang alok, pinalayas niya si Satanas. Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ito ang rurok ng sagupaan. Sa mga salitang iyon, ipinahayag ni Jesus na ang Diyos lamang ang karapat-dapat sambahin at pag-ukulan ng kapangyarihan. Walang shortcut. Darating ang kaharian, ngunit sa pamamagitan ng pagdurusa ng krus at ng ganap na pagsunod sa Ama. Sa sandaling iyon, wala nang magawa ang kaaway kundi umalis, talo. Ngunit hindi iyon panghabang buhay. Sabi sa Lucas, umalis siya at naghintay ng mas angkop na panahon. Naghintay ang kalaban, nagbantay ng panibagong pagkakataon para ilihis si Jesus sa kanyang misyon. Tapos na ang pagsubok sa ilang. Ngunit malayo pa ang wakas ng tunggalian sa pagitan ng kadiliman at ng anak ng Diyos. Nabunyag ang estratehiya ni Satanas, natuklasan ang panlilinlang niya. Pero hindi pa siya tapos, patuloy siyang lalaban. At ang susunod na pag-atake ay dadaan sa mga tao, yung mga pinakamalapit kay Jesus. Bumalik ang katahimikan sa ilang, umalis na ang dyablo, talo, pero hindi pa tuluyang wasak. Nabigo ang kanyang pagtatangkang buwagin si Jesus.
Pagkatapos, dumating ang mga anghel at inalagaan siya, nagbigay ginhawa matapos ang 40 araw ng gutom at pagsubok. Pero tapos na ba ang labanan? Hindi pa. Ipinaalala sa atin ng kasulatan, umalis siya hanggang sa tamang oras. Lucas 4:13. Ibig sabihin, hindi tumigil ang kaaway. Kung hindi siya nagtagumpay sa pisikal na kahinaan, sa pagmamataas o sa tukso ng kapangyarihan, hahanap siya ng ibang daan at hindi na siya kailangang maghintay ng matagal. Pagkaumpisa pa lang ng ministeryo ni Jesus, nakita na agad ni Satanas ang mga bagong pagkakataon. Isa sa mga pinakamatitinding tagpo ay nang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay magdurusa, itatakwil at mamamatay. Nagulat si Pedro at sinabi, "Panginoon, hindi ito dapat mangyari sa inyo." Mateo 16:22. Ang sagot ni Jesus ay matindi, ngunit hindi ito direktang para kay Pedro, bagkus sa espiritual na puwersang nasa likod ng kanyang mga salita. "Lumayo ka sa akin, Satanas, hadlang ka sa akin. Ang iniisip mo'y galing sa tao, hindi sa Diyos." Mateo 16:23. Dito naging malinaw ang pattern. Ang parehong tinig na nag-alok ng kapangyarihan sa ilang ay ngayon bumibigkas sa isa sa kanyang pinakamalalapit na kaibigan. Patuloy na sinusubukang ilayo siya sa landas ng krus. Bihirang magpakita si Satanas ng harapan. Mas gusto niyang magtago sa likod ng mga pamilyar na mukha, gamit ang malalambing na salita upang lumikha ng takot o panggugulo. At hindi doon natapos ang taktika niyang iyon. Habang si Jesus ay nabubuhay pa sa lupa, tahimik na kumikilos ang kaaway sa likod ng mga pangyayari. Inaapektuhan niya ang mga pinunong relihiyoso. Ginagawa niyang galit ang mga tao. Pinatitigas niya ang mga puso at naghahasik ng pagkakabahabahagi sa tuwing ipinapahayag ang katotohanan. Ngunit ang pinakanakapangingilabot niyang hakbang ay kasunod pa. Noong gabi na si Jesus ay ipinagkanulo, isiniwalat ng mga ebanghelyo ang isang nakakakilabot na detalye. Pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, isa sa 12. Lucas 22:3. Sa pagkakataong ito, hindi na lang basta iniisip ni Judas ang pagtataksil, lubos ng sinakop ni Satanas ang puso niyang handang magkanulo. Siya ang gumabay kay Judas sa huling hakbang ng pagtataksil na magdadala kay Jesus sa krus. Ang tukso na nagsimula sa ilang ay narating na ang rurok sa lilim ng kamatayan. Ngunit may isang bagay na hindi nakita ni Satanas. Akala niya ang kamatayan ni Jesus ang magdadala ng kanyang tagumpay. Akala niya sa pagpatay sa anak ng Diyos, matitigil ang plano ng Diyos. Hindi niya alam ang krus ang magiging tuluyang pagkatalo niya. Ang parehong Jesus na tumindig sa ilang ay siya ring magtatagumpay sa pinakamalaking laban sa lahat. Hindi sa pamamagitan ng espada o mga anghel, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo, pagsuko at ganap na pagsunod. Naipakita na ang mga paraan ng kaaway, nabunyag na ang kanyang mga panlilinlang, at hindi magtatagal, ang kanyang pagkatalo ay magiging tuluyan. Ang tagumpay ni Jesus sa ilang ay simula pa lamang. Ang kanyang huling tagumpay ang magbabago ng lahat magpakailanman. Ang labanan sa ilang ay simula lamang ng mas matinding tunggalian. Sinubukan ni Satanas na ilihis si Jesus sa kanyang misyon, ngunit nabigo siya. Ginamit niya ang mga malalapit kay Jesus upang lumikha ng kalituhan, ngunit nabunyag ang kanyang impluwensiya. Pagkatapos ay dumating ang kanyang pinakamapangahas na hakbang, ang ibagsak ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng krus. Ang pagtataksil ni Judas, ang hindi makatarungang paglilitis, ang mga taong nanlait, at ang koronang tinik, lahat ng iyon ay parang tagumpay para kay Satanas. Ang Mesiyas ay itinakwil ng mismong mga taong kanyang nilalayong iligtas. Habang binubuhat ni Jesus ang kanyang krus patungong Golgota, malamang akala ni Satanas ay nagtagumpay na siya.
Ngunit hindi niya alam, diretso siyang lumakad sa gitna ng plano ng Diyos. Hindi kailanman layunin ng plano na iwasan ang krus, kundi daigin ito. Hindi pinilit si Jesus na mamatay, pinili niya ito. Kusang loob niyang dinala ang bigat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. At nangyari ang isang bagay na kahanga-hanga. Sa mismong sandali ng kanyang kamatayan, ang inakala ng marami na tagumpay ni Satanas ay naging kanyang pagkatalo. Habang nakapako si Jesus sa krus, sinabi niya ang mga salitang yayanig sa kasaysayan. Juan 11:30, naganap na. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kabila ng panahon. Ano ang naganap? Lubos nang nabayaran ang utang ng kasalanan. Naputol na ang hawak ng kamatayan at kadiliman. Si Satanas, na minsang namuno sa sangkatauhang wasak, ay nasaksihan ang pagbagsak ng kanyang kapangyarihan sa harap ng pagtubos ni Jesus. Malinaw ang sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng krus, hinubaran niya ng kapangyarihan ang mga pamunuan at mga kapangyarihang espiritual at hayagang ipinakita ang kanilang pagkatalo. Kolosas 2:15. Ang pagsubok na nagsimula sa ilang ay umabot sa sukdulan sa Kalbaryo. Sa ilang, inalok ng kaaway si Jesus ng pamumuno sa mga kahariang panlupa. Ngunit sa huli, si Jesus ang kumuha ng kapangyarihan laban sa kamatayan at impyerno mismo. Ayon sa pahayag 1:18, siya ang may hawak ng mga susi ng kamatayan at ng impyerno. Ang tagumpay ay hindi nakamit sa pamamagitan ng pananakop, kundi sa ganap at walang dungis na sakripisyo ng kordero ng Diyos. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan, kumikilos pa rin si Satanas, nagpapalaganap ng kasinungalingan, naghahasik ng pagkakabahabahagi at nagsisikap na sirain. Patuloy siyang bumubulong ng pagdududa at binabaluktot ang katotohanan, umaasang mailigaw ang mga tagasunod ni Jesus. Tiyak na ang kanyang pagbagsak. Paubos na ang oras niya at malinaw ang ipinapakita ng Biblia kung ano ang naghihintay sa kanya. Ang demonyo na nanlinlang sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, kung saan naroon na ang halimaw at ang huwad na propeta. Doon sila magdurusa araw at gabi magpakailanman. Pahayag 20 oras at 10 minuto. Ang kwentong nagsimula sa ilang ay matatapos sa pagbabalik ni Jesus upang itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Hanggang sa araw na iyon, mananatili tayong matatag hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil ang tagumpay ay naipanalo na para sa atin. Ang ilang ay hindi ang huling kabanata, ito ang naging simula. Doon, sa isang tuyot at walang lamang lugar, walang tagapanood, walang palakpakan, walang kamera, may nangyaring pangwalang hanggan. Sinubukan ng dyablo na pabagsakin ang anak ng Diyos. Inalok siya ng madali ang tagumpay, tinukso siya ng impluwensiya at kasikatan. Ngunit nanindigan si Jesus. Hindi lang niya tinanggihan ang tukso, ibinunyag niya kung gaano kahina ang kaaway. Ipinakita niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa posisyon o kapangyarihan, kundi sa ganap na pagsuko sa Ama. At hindi pa tapos ang laban. Hanggang ngayon, inuulit pa rin ng kaaway ang parehong mga taktika. Nagtatanim pa rin siya ng tanong, binabaluktot pa rin niya ang totoo, nagbibigay pa rin siya ng mga pangakong walang patutunguhan. Alam niyang hindi na niya kayang bawiin ang ginawa ni Jesus, pero gagawin niya ang lahat upang ilihis ang mga tao mula sa daan patungo sa buhay. Bubulong siya ng mga salitang tulad ng, may oras ka pa, may mas mahalaga pa, hindi ito ganun kaimportante ngayon. Huwag kang palilin lang, bawat sandali, bawat desisyon, bawat hakbang ay mahalaga. Ang parehong Jesus na nagtagumpay sa ilang ay siya ring nagtagumpay sa krus at ginawa niya ang lahat ng iyon para sa iyo. Kung pakiramdam mo'y naligaw ka, kung may kung anong malalim sa puso mo ang humihila pabalik, kung ang banal na espiritu ay kumakatok sa puso mo, huwag mo siyang ipagwalang bahala.
Si Jesus ay naghihintay, nakabukas ang kanyang mga bisig, handang tanggapin ka pauwi. Maaring ito na ang araw na magbabago ang lahat. Huwag mo na itong ipagpaliban. Kung handa ka nang isuko ang iyong buhay sa Kanya, isulat sa mga komento. Jesus, tinatanggap kita bilang tanging tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At kung sumusunod ka na sa Kanya, patibayin mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagkomento ng Amen, nang sa gayon ay maabot ng mensaheng ito ang iba at magdala ng pag-asa kung saan ito pinakakailangan. Walang tunay na buhay kung hiwalay kay Kristo. Walang tagumpay na pangmatagalan kung wala siya. Hayaan mong ang katotohanan ito ang magpanibago sa iyong puso. At naway ang kaparehong kapangyarihang nagdala ng tagumpay sa ilang ay magdala rin ng tagumpay sa iyong buhay. Hanggang sa muli.